Okay. I'm about to have a good day, no matter what they say. Okay. I'm about to have a good day, no matter what they say. The sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not what I shoulda or could. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does, turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back, that's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. It's a good day, no, it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back, that's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. It's a good day. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. It's a good day. Na, 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 na. Na, 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 na. It's a good day. Okay. I'm about to have a good day, no matter what they say. The sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day,
every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not woulda, shoulda, or could. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does, turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back, that's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. It's a good day, no, it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back, that's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. God who made the universe knows me by my As long as I'm breathing, I will be singing. I got a reason to pray. As long as I'm breathing, yeah, I will be singing. 'Cause I got a reason to pray. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, lahat po tayo ay mag-settle na sa kanya-kanyang upuan. At pakipila po yung mga nasa unahan pa po na upuan para makita po ng mga paparating pa lamang yung mga bakante. Ngayon tayo ay magalak sa panibagong pananambahan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. At syempre po makasama ang kapwa Kristiyano para magpuri sa isang Diyos. Amen po ba? Ngayon, bigyan niyo po ng isang malaking ngiti at matamis na pagbati ang inyong katabi dahil ayan po yung mga kasama mong magpuri at dakilain ang ating Diyos. Ngayon po, sa patuloy na paglakad ng bawat isa sa atin kasama ang ating Panginoong Hesus, may kanya-kanya tayong natutuhan at natanggap na biyaya na nanggagaling sa Kanya sa lahat ng nangyari po sa atin sa mga nakaraang araw. Ating balikan ang kabutihan ng Diyos at ang patuloy na pagkilos niya sa atin sa mga nagdaang araw na rapat na ipagpasalamat natin sa Kanya. Binibigyan ko po ang bawat isa ng ilang sandali para magninay-lilay at tandaan po ang kanyang katapatan. Atin pong sabay-sabay na basahin mula sa awit 75 verse 1. Salamat o Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ngayon, lahat po ng ating pasasalamat ay ibuhos natin sa pag-awit at pagpuri sa kanyang pangalan, napapangunahan ng ating kapatid na Richard Echanova sa Praise and Worship at Creative Heart sa pagsayaw.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so isang maaraw na umaga po. Kamakailan, parang sunod-sunod po yung mga pag-ulan, no? Parang hindi natatapos. Pero tingnan nyo po, ngayong araw na ito, napakaganda po ng panahon and it is right time for us to worship God through thick and thin. Di ba po? So, hindi po ibig sabihin na parang binubugbog tayo ng problema, wala na po tayong ganang kumanta sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin na parang pag pinapaulanan tayo ng pagpapala, doon lang tayo gaganan ng pag-awit sa Panginoon or pagpuri sa Panginoon. Ang pagpuri po sa Panginoon ay dapat lifestyle. Ang pagsamba po sa Panginoon ay parang, alam niyo po yon, yung parang yung mga Pinoy hindi kumpleto yung araw pag hindi kumakain ng kanin. Dapat ang pagsamba parang ganun. Dapat hindi kumpleto yung araw mo pag hindi mo binibigyan ng praise and worship ang ating Panginoon. Amen po ba? At sa umaga pong ito, ibibigay po natin yung pinakamainam na pagsamba para sa ating Panginoon. Ang sinasabi po sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Pakitaas nga po yung mga kamay ng mga humihinga dito. Ayan, syempre lahat kayo magtataas, di ba? Nakakatakot na ako, hindi. So, gamitin po natin yung ating lakas, yung ating hininga, yung ating kamay, yung ating katawan para sa pagsamba sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at ibigay po natin yung palakpak na karapat-dapat sa ating Panginoon. Let us worship our God. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay banal at karapat-dapat na sambahin ngayong umagang ito. Ikaw po ang magiging focus at sentro ng aming pag-awitan, ng aming pagsayaw, ng aming pakikinig, at ng aming pagsunod sa umagang ito. Hallelujah! Come on, church. Let us worship. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see. Come on, church, and let us worship. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Come on, church, and let us worship. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high.
glory. You pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. And I want to see you. And I want to see you. Let us continue to worship our God in spirit and in truth. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Come on, church, clap your hands. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Sa oras pong ito, Panginoon, inaanyayahan namin ang inyong presensya. Ang presensya niyo po, Panginoon, ang sumaamin. Nananalangin po kami, Panginoon, ng kalakasan, ng katalinuhan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Ikaw po ang aming sinasamba at dinadakila, Panginoon, ngayong araw na ito at wala nang iba. Hallelujah! Come on, church, and let us sing. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son, to the
Come on, church, lift up your heads. Lift up your heads, open the doors, let the King of Glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of Glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of Glory come in, and forever be our God, and forever be our God, and forever be our God. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na sinasamba. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Nawa kayo po ay nalulugod. Nawa kayo po ay nabibigyan ng pinakamataas na pagsamba at pagdakila ngayong umagang ito. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Kung kami man po, Panginoon, ay nagkakaroon ng times na ginagawa namin yung sarili naming desisyon at hindi namin hinihintay ang inyong sagot, kami po ay inyong patawarin. Kung kami man po, Panginoon, ay nakareceive ng sagot at hindi na namin kayo napapansin, Panginoon, kami po ay inyong patawarin. May mga times, Lord, na nagiging makasarili kami sapagkat ang iniisip lang po namin ay yung aming welfare. Kung ano lang po yung gusto naming mangyari sa buhay namin without seeking your will, Panginoon. Sa umaga pong ito, Panginoon, ibinabalik po namin yung aming buhay, yung aming mga desisyon, Panginoon, para sa inyong pangalan. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming sasambahin ngayong umagang ito. Tanggapin po ninyo ang aming alay, ang aming pagbabalik loob, Panginoon, sa inyo. Just to bring something that's of God that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus.
is yours, every single breath. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Come on, church, and let us sing. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've hated. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Mari po bang sa pagkakataong ito, kung Diyos po talaga yung magiging sentro ng buhay mo, mari po ba nating isurrender lahat sa Diyos? Mari po bang itaas natin yung ating mga kamay as a sign of surrender para sa ating Panginoon? And pray, Panginoon, saliksikin mo yung aking puso. Come on, church. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Oh, Jesus, we worship you, oh, Jesus. Oh, we worship your name, oh, Jesus. It's all about you, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Kung nilikha sadyang para sa iyo, lahat sa akin inaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para
lahat sa akin inaalay sa iyo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko maging kagalakan sa puso mo ako'y nilikha sadyang para sa iyo lahat sa akin inaalay sa iyo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko maging kagalakan sa puso mo ako'y nilikha sadyang para sa iyo lahat sa akin inaalay sa iyo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko maging kagalakan sa puso mo ako'y nilikha sadyang para sa iyo lahat sa akin inaalay sa iyo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko maging kagalakan sa puso mo O Panginoon pinupuri kita ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman itataas kita sa aking buhay ikaw ang Diyos sa aking buhay ikaw ang Diyos sa aking buhay ikaw ang Diyos Pinakamainam na palakpak po para sa ating Diyos. Hallelujah. Tayong lahat ay manalangin, aming mahabagin at mapagmahal na Ama. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ng kalayaan para kami ay makapagsamba. Kayo po ang maglinis ng aming puso. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala at patuloy niyo kaming samahan, Panginoon, upang maging kaaya-aya ang aming buhay. Salamat sa araw na to na kayo po ang siyang sumama sa amin para makarating dito. Tunay na hindi ka po nagkukulang sa bawat araw na nagdadaan sa amin. Lord, dalangin namin na kayo po ang sumama sa mga paparating pa lamang. Kayo rin po ang sumama sa mga kapatid namin na nasa online, na bigyan niyo po sila ng maayos na connection para maging smooth po, Panginoon, at makapakinig sila ng salita niyo. Patuloy rin po kayong magbigay ng kalakasan sa itatayo ninyong mensahero. We pray, Lord, yung firmness and yung patuloy na wisdom sa Kanya para ang mensahe ninyo ay may parating ng naaayon, Lord, sa inyong kalooban. Kayo po ang magbukas ng puso't isipan sa bawat isa na nandito at nawa yung mga matututuhan namin, Panginoon, ay madala namin ito sa pang-araw-araw. Patuloy namin itinataas ito na kayo po ang sumama at manguna. We love you. We give all the glory sa inyo lamang. In Christ's mighty name we pray. Amen. Ngayon, buksan po natin ang ating Biblia or Bible app sa ating pagbasa ng banal na kasulatan sa Psalms 96, verse 1 to 3. Akin po itong babasahin sa Tagalog. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Praise God for the reading of His Word. Tayo po ay makakaupo na.
Bago natin marinig ang message ng Lord sa umagang ito na ibibigay ni Pastor Rudy Floresta, pakinggan at damhin natin ang inihanda na mensahe sa awit ng Caloocan Christian Chorus.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa English, good morning. Salamat po sa pag-awit ng choir. Nagulat ba kayo? Sila na yung kumanta, nagulat pa sila. Anyway, yan po kasi isang paghahanda ni Arian sa kanyang part ng repertoire mo yun, Arian, di ba? Part po ng kanyang repertoire. So, we need to pray for her. Kasi po, kailan ba? Next year? March? Next year, March. May. Sa May Katagalan. Okay. So, we need to pray for her kasi part po ng requirements nila yan, mag-present ng isang full-length recital. 15, 12. 12 songs? 15 songs. 12 to 16. Ano yun? Yung 12 o yung 16? Okay. So, ganun po yun. Salamat din sa ating presider. Ano nga pangalan mo ulit? Si Cyril. Ay, hindi naman po siya nasunog. Senior na raw siya. Kaya welcome. May 20% discount ka na rin. Pag-pray din po natin sa Cyril kasi po this is her last year for her academic training sa Philippine National University. So siya po ay isang guro na papakadalubhasa sa wikang Pilipino kagaya ni Ate Ana at ni Ate Joanne. Ang hirap Pilipino. So yun po, let's pray for them, si Arian at saka po si Cyril. At kung meron pa pong iba mga dapat ipanalangin yan, please inform the leadership so that we can pray for you. If we consider our community as a family, so we need to know what's happening. Basically, yung mga importanteng bagay, yung mga urgent requests from each of the families. Yun po yun, that's what's being family. Sabi natin, family tayo, pero hindi natin alam mangyayari sa isa't isa. Okay po? So, yung may mga may sakit, yung may mga achievements, we praise the Lord for those things. Maraming pong salamat. So, magpapatuloy po tayo. Yo, what's up, bro? Yan. Ay, bakit parang nagkaganon? Parang dumoble, kuya. Anyari. Ulit. Take two. Yan. Wala pa akong pinipindot. Yun! Gumanda na rin sa wakas. So, yun po yun. Magkaroon po tayo ng recap for this time. Ang naalala po ninyo, ang topic po ng Pastor Jojo during the first week. Masyado nagmamadali yung slides ko. Yun. Yun po. Di ba yung a light to the Gentiles? Ay, malikot masyado. Nagmamadali yung slide. Relax lang pare. Okay na? Kalmado tayo. Kalma lang, kalma. Masyado sila excited eh. Yan, okay? So, pinakita po ng Pastor Jojo dyan to the message na we are supposed to do something, especially to the Gentiles. Secondly, sabi po ni Pastor Jobs, salvation to all. At last week, sa pamamagitan po ni Pastor Leo, yung pong blessed to be a blessing. Kung mapapansin po ninyo, tatlong bagay po yan, dalawang bagay. Una, yung letter M, kay Pastor Joms, di ba? Yung po na the Lord has been using men and women para po nagmamadali yung slides ko. Excited siyang masyado. Okay. So kay Pastor Joms po, yung tama kay Pastor Joms, ito po yung the Lord has been using men and women para po i-proclaim ang gospel in reaching out to the Gentiles. Saan siya pinapunta? Sa Caloocan. Saan po? Sa Nineveh. Pero instead of going to Nineveh, sa kabilang side siya pumunta. Pero eventually, the Lord, sumuko pa rin siya sa Lord and then he went to in preaching sa Nineveh. Thirdly, ito na po kay Pastor Leo, dumanda naman tayo sa Ur. Di ba? So sabi, from Ur, get out from your place and then go to the place that I have appointed for you. So that I will be blessing you, so that other nations, people and other nations will be blessed by you. So galing na ito naman po ay yung mga means of blessing. So means of blessing, and then means of blessing, naging Bisaya na ako.
And then fourthly, for this time po, ito naman tinatawag natin sa Psalm 96 verses 1 to 3 and following, yung pong the medium of music and songs. Kung mapansin po ninyo, binanggit po ito, binasa to ni Binibining Cyril. Ang sabi doon, sa unang 3 talata pa lamang, sing a new song to the Lord. Sa second verse, sing a new song, sing to the Lord, praise His name. And then publish His glorious deeds among the nations. Singing, music, whether we like it or not, the Bible has many references regarding singing. Ang sabi nga po ng isang commentary, there are more than 400 times. 400 times. Ilang araw po sa meron sa isang taon? 365. Tama po ba? Meron po bang babawi? 364? 366? O meron pa ibang ang araw dyan? Or 365. So, ibig sabihin po ng bawat araw, meron tayong encouragement from the Lord na umawit. At may sobra pa. Kaya nga pag may birthday nyo, merong mga dibu at ano pa, at may mga personal devotion. So, more than 400 times of singing was mentioned. Kanina po, umawit tayo. Di ba? Were you blessed by our praise and worship? Gamitin ko nito ngayon. Ayaw eh. Yan. Ito po yung lineup natin kanina, di ba? Open the eyes of my heart, Lord. Glory. Heart of worship. Banal mong tahanan. O Panginoon. Nakikita niyo po ba yun? Dito po yung lineup natin kanina. Alin po dyan ng na-appreciate nyo? O yung nagri-ring pa sa puso at isip nyo ngayon? Meron po ba? What song is still ringing in your hearts and minds? O yung tawag natin dito, yung LSS. Sino po hindi nakakalam ng LSS? Hindi po ito droga. Baka akala nyo droga ito. Ito po ay yung last song syndrome. Ano po itong last song syndrome? Ito yung mga awitin, mga tugtugin, mga musika na kung saan tapos na ang mga pangyayari pero maya-maya kumakanta ka pa rin. Pagkatapos medyo hindi ka lang kumakanta, nagtatapang paa, kumukumpas ng daliri, pumipitik-pitik pa. At pagkatapos umaawit ka na ngayon. Di ba? Last song syndrome. Alin po dito ngayon sa mga awiting ito ang naging LSS nyo pa? O baka naman nakakalimutan nyo na. O baka naman hindi talaga kayo nag-participate. Kaya walang na LSS. We hope at the end of the preaching ngayong umaga mula sa Panginoon, we'll be able to fully understand ano nga po ba itong hamon sa atin ng Panginoon as we can see from Psalm 96. Ayaw niya talaga eh. Nagpapatong. Next slide please. Yan. Yan po ang ating theme for this day. Declare His glory. Yan po yun. Declaring His glory through music and songs. Next please. Ang title po natin ito, ano ang LSS mo mula kay Lord? Ano ang LSS mo mula kay Lord? Okay po ba tayo? Moving on. At ito po ang ating proposition. Kung ikaw po ay talagang follower ng Panginoong Jesucristo, na talagang pinalaya mula sa kasalanan, ikaw ay merong tunay na kalayaan na umawit para sa Kanya. A follower of Jesus who is truly freed from sin can freely sing for Him. Amen po ba yun? Amen. Buhay na buhay pa. Yes. Moving on. Meron po tayong dyan. Unang point. Ang point po natin ay we sing to worship. We sing unto the Lord. 3 times po yan. Dito sa verses 1 hanggang 3. Actually, hanggang sa matapos po hanggang verse 13. We sing unto the Lord. Wala tayong ibang inaawitan, kundi ang Panginoon. In our worship, we declare the following things. Kung nakabukas pa rin po ang inyong mga Bible apps, please follow me. Kasi po, dito po ang sinasabi niyan, we sing
We worship the Lord, we declare, ano po yun? His salvation day after day. His glory among the nations day after day. His marvelous deeds. He is to be feared above all other gods. Makikita niyo po yan sa verse 4. He made the heavens and the earth. In His presence there is glory and strength. Sa may bandang verse 8, ang sabi po doon, we bring our offering as we come into His courts. Naalala niyo po sa Mark chapter 12 and Luke chapter 21, yung pong offering ng widow, ang kanyang pong offering ay napakalaki. 2 singkong butas. Yun na po yun. That's what she had during that time. At ang sabi po doon, He gave everything. He gave her all. Ang sabi po nung isang Christian station, Hope FM, and it is taken from Ezekiel chapter 37. Time out lang po ang Kuya Rudy. Ang sabi po doon, worship is simply giving God His breath back. Ulitin ko po yun. Worship is simply giving back to God His breath. Ulitin natin. Worship is simply giving God His breath back. Tinanong tayo ni Kuya Richard kanina, lahat po ba ito humihinga? Siyempre, lahat naman humihinga. The very fact na tayo po ay nag-i-inhale, blessing ni Lord yan. At kapag nag-exhale naman tayo, that is our way of saying, Lord, I am giving back my breath to you. And I'm looking forward to the next inhale and then to the next exhale. Kaya every time na mag-i-inhale tayo at mag-exhale, whether we like it or not, tayo po ay tumatanggap ng pagpapala sa Diyos. And we are declaring His working in our lives. Another thing, bakit natin, paano ang ginagawa natin sa worship as we declare God? We declare that God reigns. We declare that we join His creation in worship. Kaya nga po sabi dito, let the heavens be glad, verse 11, and the earth rejoice, let the sea and everything in it shout His praise. Let the fields and crops burst out with joy. Let the trees of the forest sing for joy before the Lord, for He is coming to judge the earth. Lastly, the Lord is coming back to judge you and I. He will be coming back to judge with justice and with truth. Naalala niyo po na nakaraang buwan, exactly a month ago, ang topic natin, the ascension of Christ. Tama? Ano pong tanong natin doon? Ikaw ba ay tambay? O ikaw ay naka-standby? Naalala niyo? Tambay o standby? Sino mga tambay? Sino mga naka-standby? Wala rin. May nag-amin lang na isa. Okay, moving on. Huwag natin pilitin. Muli ang tanong, have we sung during the praise and worship? I hope we did. Were we blessed and encouraged or edified or instructed? I hope oo din. Ang katanungan po dito ganito, paano, Kuya Rudy, bago lang ako sa church? Paano, Kuya Rudy, hindi ko pa alam yung mga songs sa church? Well, ang suggestion po natin yan ganito. Makinig po tayo sa mga CDs, tapes, nandiyan po sa Spotify, nandiyan po sa YouTube. Pwede po tayong mag-download doon ng mga songs, ng mga Christian songs. So that maunawaan po natin yung mga awiting ito at matutunan natin. Ang praise and worship, hindi lamang po ito para sa ating mga kabataan o para sa mga nagpe-praise and worship team. Hindi lamang po ito sa mga young professional. Ang praise and worship po, it includes everybody. Noong pong mga panahon namin nila Kuya John, damay-damay na to Kuya John. Noong mga panahon namin nila Kuya John, nila Ate Minette, nila Cathy. Nakita ko si Cathy. Nay. Saka si Ate Lilia. Di ba?
Noong mga panahon namin, wala kaming praise and worship. Ang praise and worship namin, buksan po natin ang ating himnaryo sa bilang 34 at umawit po tayo. Di ba? Ganun kami noon eh. Pagkatapos po noon, isang kanta lang yun. Baba na ulit, di ba naman susunod? At kung medyo na-inspire ang pastor at ang speaker, magpapakanta pa isang hymn yun. Yun po ang aming praise and worship during that time. Kaya po madali para sa amin ang umawit kasi merong himnaryo. Pero ngayon po, sa mga edad namin ito, ang isang challenge po doon, una medyo malabo ang mata. Okay? Pangalawa, malabo ang tenga. Pangatlo, malabo na rin ang tuhod. Kaya nanginginig na pag medyo mga 25 minutes ka na nakatayo, medyo nanginginig na tuhod talaga yan eh. Gusto nang makapalitan ng kaliwang tuhod sa kanang tuhod. Masakit na rin yung mga balakang. Kaya pagpatawad po ninyo, kami man si mga kaedad ko, nauupo pagka-praise and worship. Ang isa pang pagkakataon po dyan, sapagkat medyo nagkakaedad na kami, pag mabibilis yung kanta, hindi kami makasunod. Kasi sa unang word pa lang kami, nasa pangatlong word na yung praise and worship. Minsan tapos na sila kami, tapos na pala. Pero dahilan ba to para hindi tayo makaparticipate sa praise and worship? Hindi po. Hindi po ito enough reason. Pwede po tayong matuto. Ako po, at my age, sinisikap kong sumabay. Bakit nga po? Andiyan po ang Spotify, nandiyan si YouTube, nandiyan po yung mga CD. Kung may CD player kayo, mag-CD. Yung mga kabataan, tulungan nyo kami mga lolo't lola, mag-download kayo ng playlist para sa amin. Or baka suggestion, ang praise and worship din, baka beforehand, po pwedeng ibigay sa GC ano yung mga songs para po pwede naming marinig, matutunan during the week bago kapag Sunday, alam natin lahat yung kanta. At yung iba hindi parang, anong kanta yun? Hindi ko yata alam yun. Because congregational singing is supposed to include everybody. Bawat isa. May ngipin o wala. Kasama po tayo doon, di ba? Kasama po tayong lahat. Kaya nga sabi po doon sa minawit natin, we lift our voices, we lift our hands to you, O God, because we would like for you to, diba? I-lift up yung aming mga puso para sa iyo. Nung pong men's retreat ng Men of God, wala na, nakalimutan ng Men of God. Men of God! Kaunti na lang yung mga men. Men of God! Ano sinasabi ninyo? Ginugulat nyo. Ang isa pong challenge sa amin doon ay paano sumamba. Yung mga lalaki, isang challenge po yung sa mga lalaki din, ipagpatawad mga kapwa ko men. Kasi po kami mga lalaki, hindi kami lalo kung kayo bago lang sa simbal, hindi ka nasanay na umawit. Hindi ka nasanay na magtaas ng kamay. Hindi ka nasanay na pumalakpak. Ang sanay ka, nakatayin ka lang, ganun lang. Pagkatapos upo, tatayo. Upo, tatayo. Pero yung umawit, may kasama pang palakpak at magtataas pa ng kamay, para yatang hindi ko nasanayan yun. Mga kapatid, kagaya po ng hamon namin sa kanila doon. Ako pong speaker, kaya tanda ko yun eh. Ang sabi ko sa mga kalalakihan during that time, kung tayong mga tatay at mga magiging tatay at mga mukhang tatay na, hindi tayo makikitaan ng pagsamba sa Panginoon, paano tayong gagayahin ng ating mga anak? Paano tayong gagayahin ng ating mga apo? Paano natin ililid ang ating mga pamilya kung tayo mismo mga tatay, we, men of God, ay hindi marunong sumamba sa Panginoon? Ako po hindi ako nasanay yung magtaas ng kamay. Nasanay po ako sa panahon na hindi pa panahon ni Arian, nasa ni Kuya Rio. Nung panahon ni Ate Nike, maaaring inabutan pa niyon. Ang worship service namin sa seminary noon ay by hymns talaga. Isang kanta lang. Hindi ka pwedeng sumobra ng dalawa. Mapapagalitan ka ng din. Pero we appreciate those hymn singing time because everybody knows the song. Kasi nga nasa hymnaryo. And what made this very special, because the singing time is para kang umaawit ng 4 parts na choir. Marinig mo yung pang bass, yung pang tenor, pang soprano, pang alto. Kaya pagka kumanta talaga sa chapel, yumayanig ang chapel during that time. Ilang kami noon? Around 400, 500. Ngayon nila lang sila, 100.
Kaya let's pray for the seminary that the Lord would be sending more men and women to take on the works of the Lord. Dati dito sa simbang ginagawa din namin yun. Wala pang aircon. Bukas pa lahat yan. Bawis-pawis, ang mga singit-singit. Kumakanta kami ng himnaryo. Kaya nga marunong kaming bumasa ng nota during that time. Pero siyempre nagbabago ang panahon. Pero pag-pray po natin ng ating praise and worship team. Bakit? So because ang challenge po sa kanila, paano pumili ng lineup ng songs that would fit everybody. That would fit the needs of everybody. That would instruct, inform, and inspire each one of us. Anong tamang tono? Ano yung tamang salita? Tamang bilis? Tamang tema? Mga songs na tama yung teolohiya? Tama din ang kanyang biblical references. Sapagat whether we like it or not, may mga awitin pong tunog Kristiyano, mukhang Kristiyano, pero po mali ang doktrina. Kaya kung hindi po tayo sanay, kung hindi natin magiging very intentional na aawit tayo at aaralin natin yung mga songs, baka aring ang kinakanta natin kantang merong maling doktrina. Bakit ko po ina-emphasize sa mga bagay ito? Sapagkat sinasabi po sa Revelations chapter 4 and 5, ano po yung laging great worship before the Lord? Pag bumalik ang Panginoong Jesucristo dito, hindi na po wala. Sabi nga namin sa seminary, parang nagbibiroan kami, yung mga pastor at saka yung mga Sunday school teacher, mga educators, mawawalan sila ng trabaho sa langit. Bakit? Kasi po puro awitan na lang gagawin dun Wala na magpipreach. Wala na rin magtuturo ng Sunday school. Kasi si Lord ng ating tagapagturo. Wala na magpipreach kasi si Lord ng preacher. Anong gagawin doon? Mag-aawitan. Kaya kung dito pa lang po sa simbahan natin, habang nasa lupa pa tayo, hindi tayo natutong umawit, pagdating sa langit, ay baka naman hindi tayo papasukin ni Lord. Kumakanta ka ba? Meron ka bang kumanta? Meron ka bang mag-worship? Hindi po pwedeng sabihin na hindi po ako sanay That's the very reason why the Lord is not coming back. Kasi inihahanda tayo ng Panginoon sa isang eternity of worship. Kaya kung sa simbahan pa lang hindi na tayo marunong umawit, paano pa tayo aawit sa langit? Hindi po masama at nakapagpapabawas ng pagkalalaki kung magtataas po tayo ng kamay. Sapagkat si King David mismo, nagtataas ng kamay. Si King David mismo, sumayaw pa nga sa harapan ng Panginoon. Kaya po mga kababaihan, may prayer request po ako sa inyo. Ipag-pray niyo po kami mga lalaki na matuto kami na kami magkaroon ng kalayaang umawit, kalayaang magpahayag ng aming damdamin sa pagsamba, kalayaang magtaas ng kamay, kalayaang medyo umindak-indak habang kumakanta. Sapagkat whether we like it or not, ang music at ang pag-worship, hindi lamang po ito puro konsepto. Ang pag-worship, it involves the psyche, it involves the emotion, it involves the whole being, inside and out. Mag-practice na po tayo, sapagkat we are destined for this eternity. Second point, do we stop singing after the worship service? Pagkatapos po ba ng pananambahan, natatapos na rin ang ating pag-awit? Hindi po. Tama po si teacher. Ano nga pangalan mo ulit, ate? Yula. Jula. Sabi ko na, kulang ako ng J, Kala ko si Yula Valdez, sorry. Ay, si Jula pala. Sabi ni Jula, hindi po. Tama po yun. Hindi po natatapos ang ating pag-awit at pagsamba sa Panginoon. We sing to witness for the Lord. Ang sabi po dun sa verse 2, sing to the Lord, praise His name, each day proclaim the good news that He saves. Bawat araw, i-proclaim, ipahayag na siya ay araw-araw nagliligtas. Sa ating pong pag-awit, we witness to the Lord. We declare, ano yung dinideclare natin? We declare the good news that Jesus saves daily. Araw-araw nagliligtas ang Diyos. We declare
what God has done in our lives, in our life. Naalala niyo yung song sa Lamentations chapter 3 verses 22 and 23? The steadfast love of the Lord. Kayo nagsabi niyan. Di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. If the steadfast love of the Lord never ceases, what stops us from worshiping the Lord, from proclaiming His name? At ito po magandang bagay doon. Kung tunay kang iniligtas ni Kristo, kung tunay mong nakilala si Kristo sa buhay mo, pinapasok mo si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, whether you like it or not, magsasabi ka, ipapahayag mo kung ano ang ginawa ni Diyos sa buhay mo. Hindi mo na kinakailangan napaka-dramatic na testimony. Hindi mo kinakailangan napaka-emotional testimony. Magpasalamat ka lang sa ano ginawa ni Lord sa buhay mo ngayon. Sige nga, mag-isip tayo. Ano? Pag-gising nyo pa lamang, anong kagad na blessing ni Lord sa inyo? Iba't iba. Sa ibang tao, enough na yung magising lang ako. Blessing na sa akin ni Lord John. Kasi yung iba hindi na nagigising. Yung makapunta ka sa simbahan ngayon, na hindi maraming ibang mga tao hindi nakakapagsimba. Di ba? Yung makapunta ka dito nang wala kang karamdaman, another blessing. Yung mga kasama mo, yung mga anak mo at mga anak mo at asawa mo, baka mga asawa, magkamari ako eh. Blessing din yun, di ba? Ako, blessing po yun. Kasi 1 linggo na po akong mayroong sakit, kaya blessing po ito. Kaya medyo, sorry sa mga katabi ko, pumuputok-putok ako kanina. Another thing that as we witness for the Lord, we proclaim, we declare that Jesus reigns. Whether we like it or not, yan po ang ating declaration. That He saves, that He is faithful in our lives, that He reigns. And then lastly, we proclaim, we declare that He will return. Whether we like it or not, mga kapatid, wag po natin kalimutan na ang Panginoon, kaya siya umakyat sa langit, He's preparing a place for each one of us. But after which, meron pong kasunod yun, babalik na muli si Lord. And then when He returns, He will not be coming back as a Savior, but rather as a judge. Sabi nga sa verse 13, He will be judging each one of us according to His justice and according to His truth. And every knee should bow and confess, every tongue should confess that Jesus is Lord. This is our testimony. Linggo po ngayon. Maya-maya, o baka naman kanina bago ko umalis ng bahay, yung kapitbahay niyo bukas na yung kanyang karaoke o yung sing-along system. Mamaya, pag-uwi niyo, maaaring sa bawat kanto dito meron ng sing-along system. Kumakanta na sila. Sila ay kumakanta para sa ibang dahilan, pero tayo kumakanta po tayo sapagkat alam natin ng dahilan bakit tayo kumakanta. We sing a new song of how the Lord saved us. That is our new song. Ang sabi po ng DCIS, music with a difference, and the difference is the message. Music with a difference, and the difference is the message. Hindi ko naman sinasabi ang bawat Kristiyano o bawat isa sa atin, mula umaga hanggang gabi, puro naman tayo Christian song. May balanse din po dyan. Pero kung gusto niyo po yung mula umaga hanggang gabi, why not? Di ba? Why not? Walang masama doon. Ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong lumago para sa Panginoon, kasi po, ang akala natin ng pagiging Kristiyano, pagkalinggo lang, o pag may prayer meeting lang, o pag may SG lang. Naalala ko naman yung sinabi ng aking isang staff. Sabi niya, ayokong sasakay dito sa kotse ni Sir. Sabi ko, bakit na naman? Pabiro po niya sinabi, ayoko dito sa kotse mo, Sir. Bakit? Masusunog ako dito. Ba't yun ang masusunog? Biro mo, Christian song yung pinapakanta mo dyan. Nasusunog ako dyan. Nasusunog ba kayo sa Christian song? Buti naman hindi. Kasi kung nasusunog tayo, nagkasunog na tayo sa atin kanina, di ba? Pero talaga pong susunugin tayo ng mga Christian songs kasi susunugin niya yung ating pong mga maling pananaw. Susunugin niya yung ating mga maling konsepto. Bakit na hindi lumalago sa Panginoon? Kasi yung ating mga lumang kaisipan
mula nung tayo dating wala pa kay Kristo, nandiyan pa rin naman yan eh. Para natin ma-overcome yan, dapat po pinapalitan natin yan. Ano pamalit po natin? Salita ng Diyos, mga awiting makalangit. Naalala niyo po yung isang inaalihan ng demonyo na pinaalis ng Panginoon? Umalis po yung demonyo. Umalis naman talaga. Kaya lang, nung bumalik yung demonyo, sabi niya, ay, ang linis, ang ganda-ganda. Teka nga, magtatawag nga ako ng aking dabber gods. Bumalik nga talaga siya, meron pa siyang kasama. And that person who was freed from the evil spirit, bumalik yung spirito, may kasama pang masamang ibang mga spirito, at saging mas masama pa siya kaysa dati. Tayo po mga pinalayaan ni Kristo, dapat po nagkakaroon tayo ng pagpapalit. Kung tunay kang binago ka ni Kristo, para mawala yung sistema ng mundo, kinakailangan ipasok natin yung sistema ni Lord. By means of Bible reading, by singing His songs, by doing the works of the Lord. Kumusta po ang ating Christian life? Ang suggestion ko po mamaya, sa tinatawag natin yung mga SG natin, baka pwedeng i-consider yung ano ang ating LSS ngayon mula kay Lord. O anong paborito mong Christian song? O ano ang Christian song na naging pagpapala sa iyo? Di ba meron kayong mga, ano ang love song, ano ang team song nating mag-girlfriend, boyfriend? Ikaw, ano naman ang team song mo bilang as you celebrate yung iyong pagiging Kristiyano? Kung ako po tatanungin nyo, marami kong kanta. Kasi po sa nakalipas na 61 years, parang ang dami-dami ko ng kanta. Parang there is a song for every season. And there is a song for each situation that the Lord has allowed me to go through. Paano Kuya Rudy yung mga sintonado? Isang dahilan din po yan, bakit tayo kumakanta, di ba? Sintonated tayo. Yung mga sintonado, sa Pilipino, hindi ako naniniwala maraming sintonado. Bakit? Kasi nga po, tinikonsider ang Pilipinas ang parang pinaka-capital ng videoke and karaoke. At ang daming mga Pilipino marunong kumanta. Maski nga po yung tindera sa kanto, marunong kumanta yan eh. At talaga namang we are blessed by the Lord. Ang problema lamang po, yung mga sintonado, unang-una, pasensya na po, I still believe that itong ating vocal mechanism, it's still a muscle. At ang muscle, ina-exercise. Kaya nga po yung mga choir, before they sing, nagbo-vocalize po yan. Ngayon, para ka matutong kumanta, kinakailangan kumanta ka. Kasi hindi ka matututong kumanta pag di ka kumanta. You start with a simple hymn, with a simple tune, with a simple humming. And then makinig. Pagkatapos makinig, sabayan po konti-konti. Kung talaga medyo sintonado pa rin, ito ngayon ang solusyon dyan. Andiyan po si Ate Nikki. Ate Nikki, nasan ka? Si Ate Nikki, si Ate Arian. Ay, wala si Arian. Nagtago. Matakot. Si Kuya Rio, si Maestro Rio. These people are trained to help people to sing. Nung dati pa po nagtuturo ako ng awitin, hindi ako naniniwalang maraming sintonado. Ang problema lamang po, kuminsan talaga tamad kumanta. Practice your voice. Practice the vocal mechanism. Learn to sing from our music people. Ate Nikki, Ate Arian, Maestro Rio. Pag nagpaturo kayo ng kanta sa kanila, hindi po libre yun, ha? May konti pong ano yun. May konting bayad yun. Kasi po, that's a trade that they have learned. We sing to witness to the Lord. Ano po ang awitin mo para kay Lord? Ano ang LSS mo mula kay Lord? Thirdly, we sing while waiting for the Lord's return. Umaawit pa rin tayo hanggang sa muli sa pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi po ng isang awitin, we are pilgrims on a journey on a narrow road. We're pilgrims on a journey on a narrow road. Pilgrims on a journey
on a narrow road. Parang napaka-challenging, no? Yung pilgrim, ibig sabihin po na ikaw ay manlalakbay. So, para kang hindi nagstay sa isang lugar because you're going somewhere. Secondly, you're on a journey. Maglalakbay ka talaga sa ayon sa gusto mo. And then, yung paglalakbayan mo, it is not a wide road, but rather it is a narrow road. Challenging, di po ba? Para yung hiking eh. Yung po mga nagma-mountaineering at saka nag-hiking po dito, alam niyong mahirap mag-hiking. Kasi challenging yan. Sa mga muscles, sa tuhod, sa concentration. Kagaya po ng mga nag-undergo ng military training dito, ang Reveille po kasi, yung Reveille, yung morning exercise, the morning exercise would normally start at around 4 o'clock in the morning. Kuminsan po mas maaga pa doon. At anong ginagawa po doon? Gumagawa ka ng stretching, at pagkatapos po, it's either you do a 3-mile hike or a 5-mile hike. 5, so 10. Di ba nakakapagod yun? Nakakauhaw? Nakakawala ng concentration? In order for you to cope with the challenge of this hiking, with this journey, anong ginagawa po ng mga tinatawag natin mga Reveille cadres? Normally, we sing, we shout, we chant, we do yells. Bakit po? Kasi nang sa ganun po, yung oxygen mo na-replenish. Yung isip mo, nawawala yung focus niya sa pagod. Nawawala sa sakit. But rather, dun sa inyong purpose, sa inyong activity. In the same manner, we as Christians, we as pilgrims, on a journey on a narrow road, ang sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 19, at saka sa Colossians chapter 3, verse 16, we should be filled with the Spirit. Habang nagjo-journey tayo dito, kinakailangan po tayong patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng as we sing and speak with one another in psalms, hymns, songs from the Spirit, singing and make music from your heart to the Lord. Sing and make music from your heart to the Lord. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, let the message of Christ dwell in you richly. Lagi ko naalala dito pag sabing let the word of Christ dwell in you richly. Ayun sa Psalm 23, my cup runs over. Ganun po kasi yung richly eh. Nag-uumapaw. Bakit ito nag-uumapaw? Kasi po yung nag-uumapaw na salita ng Panginoon, yung nag-uumapaw na katuruan ni Kristo, yung nag-uumapaw na biyaya ni Lord, yun ang ating isi-share sa kapwa natin. Kung hindi po nag-uumapaw yan, anong isi-share mo? Okay pa ba tayo dyan? Kung hindi pa nag-uumapaw yan, lumapit tayo sa Panginoon. Panginoon, fill me. Panginoon, fill me. And let my heart overflow. Sing from the heart. Doon po sa 5 kanta, sa line na po kanina, ang sabi doon, Lord, open my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Bakit? I want to see you. I want to see you. Kaya nga di ba, lifted. You lift your heart, you lift your hands. Ang challenge po sa atin ganito. Kuya Rudy, paano naman po yung mga bulag? Paano makikita ng mga bulag yung kinakanta natin? Kasi nga bulag sila eh. Naalala ko lang po yung isang schoolmate ko sa seminary before. Ang pangalan po niya si Ate Aisa. Hindi po si Aisa Sigera. Pangalan niya si Aisa. I forgot her name, surname. Pero si Ate Aisa, bulag po yun. She plays the piano, she plays the violin, and she sings. Nagbibiruan nga kami sa seminary kasi pagka brownout, during our time, ang tindi ng brownout eh, sa buong NCR. Siya, nakakalakad siya, nakakapag-practice siya sa music room. Imagine that, nakakapag-practice siya ng madilim, ng gabi. Kasi nga sa kanya, ang kanyang buhay ay talagang maghapon nasa dilim. Kaya yung kanyang white cane, okay na okay yun. Pero kami hindi kami makapag-practice. Kasi nga kailangan namin ng mata.
Yung mga piano key, yung keys ng piano, okay sa kanya yun kasi nga, alam niya eh. Ang isang challenge po doon, part po ng buhay namin bilang mga musicians sa seminary, we normally do our piano recitals and voice recitals. Isang blessing po yun. Pag sinabi niya, lumapit sa'yo si Ate Aiza, at ang sasabihin niya sa'yo, ang galing mong kumanta. Nakaka-bless. Kasi po sa isang bulag, sa ating normal na mga tao, yung mga kumakanta dito, madali tayong makarelate sa kanila, di ba? Kasi nakikita natin ang emotion sa face. Nakikita natin ang mga gestures ng hands. Nakikita natin ang movements. For somebody who is blind, ang narinig mo lamang alin? Ang tinig niya. And how would you feel that this person is singing from the heart? How do we sing from the heart? Isang challenge ko po yan before nung nagtuturo pa ako ng choir. Ang sabi ko sa mga choir members ko doon, let's put ourselves in the situation we're in. Yung makikinig sa atin ay puro mga bulag. How will they appreciate the songs that we'll be singing to them? Paano? But then the Lord has led me sa isang katuruan mula sa banal na kasulatan. Ang sinasabi doon, from the abundance of the heart, the mouth speaks. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang puso na pinuspos ang salita ng Panginoon, ito po, aawit na talaga na mula sa puso. Nandiyan na po ba si Kristo sa puso natin? Kasi kung wala pa si Kristo sa puso natin, we will not truly appreciate the worship and the praise and worship that we do each week. Ang sabi nga po ng isang awitin, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, O my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound. Isang hamon po ito sa atin, na yung mga pag-aawitan ba natin, ang ating mga pagsamba, ito ba'y isang sweet, sweet sound sa pandinig ng Panginoon? O kagaya po nung bumaba si Moses mula sa bundok, bakit mayroong ingay doon sa kongregasyon? Let's check ourselves. Yung pag-ibig natin, yung singing from the heart, it would offer that sweet, sweet sound in the ears of the Lord. Kagaya po ng ating proposition kanina, a follower of Jesus Christ who is truly freed from sin can freely sing for Him from the heart. Dinagdagan ko na, di ba? Can freely sing for Him from the heart. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, iniaalay po namin ang aming mga tinig, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, maging aming mga pagsamba sa iyo, sapagkat nais po naming makilala ka, nais po naming ipakilala ka sa aming mga nakapaligid sa amin. Hayaan mo nga po ang aming mga testimonies at ang aming po mga pagpapalang tinatanggap sa iyo ay maging daan upang makita ng mga tao sa paligid ang kaluwalhatian mo sa aming buhay, sa aming simbahan, sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa iyo po ang papuri, dakilang Diyos. We offer to you our hearts, we offer to you our hands, we offer to you our lives. For together, as a congregation, this is our prayer with much thanksgiving. In Christ's name, Amen. Good morning.
Maraming salamat po sa pagpapahayag at pagbibigay ng salita ng ating Lord ngayong umaga. Ngayon, tayo ay tumayo. Tayo ay dadako sa paghahandog ng ikapu at kaloob. Tayo ay sabay-sabay na sambitin ang ako isang katiwala sa bisa ng panalangin. Ako isang katiwala, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay at mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon ay aking inahandog ang Kanyang ikapu at ang aking kaloob na nauukos sa Kanya. Mari na po tayong mupo. Ngayon po, meron pa po tayong ibang kapamaraanan para ibigay ang ating kaloob. Meron po tayong bank deposit at ito po yung details sa screen. Para naman po sa Sunday School activities, narito po yung mga schedule. Junior worship, ginaganap po ito ng first Sunday and 9:30 a.m. Sunday classes, second and fourth Sunday from beginners hanggang high school. At halo-halo fellowship naman po tuwing ikatlong linggo po ng isang month. At ginaganap po ito ng 2 p.m. Midweek prayer service. Ito po ay ginaganap tuwing Wednesday at ito po ay pagpapalakasan at pagdarasal ng ating simbahan sa mga nangyayari po sa ating paligid at syempre po para po sa ating church. At mangyaring kung kukuhain po yung link, maring i-contactin lang po si Pastor Jojo. And ano po to, ginaganap po ito tuwing 7:30 p.m. Wednesday. Small group, ito po yung mahalaga na pagpapalago at pagpapalalim. Siyempre po sa pagkilala sa ating Diyos. Kung may nagnanais po na sumali at wala pa pong small group, get in touch po kay Pastor Joms and Pastor Jojo. Mamaya naman po, meron po tayong CCC seminars. And ang una po ay mamaya, June 28, 2026, Rightly Handling Scripture 1. 1 p.m. to 5 p.m. And ang next po is July 12, 2026. Sunday rin po, 1 p.m. to 5 p.m. Atin naman pong batiin ang mga bagong bisita po ng ating simbahan. First time visitors, pag narinig po ang pangalan, mangyaring tumayo na lamang po. Si Ruby Minya. Welcome po sa ating church. At sa mga kasama po natin dito sa simbahan, tayo po ay magbatian. At ngayon po, tayo ay kumanta ng welcome song. You welcome your brother in the name of the Lord. You welcome your sister in the name of the Lord. This place is much better because you came and you love me in Jesus' name. You welcome your brother in the name of the Lord. You welcome your sister in the name of the Lord. This place is much better because you came and you love me in Jesus' name. Meron rin po tayo hapon si balikbayan from Dubai, si John Vincent Yupangko. And welcome po. Para naman po sa mga magsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong week, unang-una po, June 29, kapatid na Eduardo Trinidad. July 1, Lilia Martinez, Joshua Owa Gervasio. At July 3, Ariel Perez. Atin po silang batiin ng happy birthday song. When we
pagsapit ng kaarawan mo. Sana ay laging mapagpalain ni Kristo, talikayang balik sa iyo. Ayun lang po ang ating announcement. Para sa ating pastoral na panalangin, tinatawagan ko si Pastor Jojo Angeles. Nakakatuwa si Nanay, siya yung umiikot-ikot pa si Nanay Maura para sa mga greetings. No? Nagpapasalamat tayo sa kalakasan sa kanya. We'd like to welcome also yung mga second-time visitors, third-time visitors, mga regular attendee po natin. Maraming salamat po sa inyong pag-attend sa Caloocan Christian Church. And we continue to welcome you dito sa napakagandang pagsamba dito po sa ating pong iglesia. Kayo po ay laging inaanyayahan na bumalik at bumalik dito sa amin sa Caloocan Christian Church. Likewise, we'd like to announce some things. No? Number one, we're going to have a very important... Ay, teka muna, yung munang kalinga. No? Kindly coordinate yung pong mga mesa sakyan. Kindly coordinate with Nikki and Pastor James. Baka po kailangan ng sasakyan ng iba po nating mga kasamahan na taga-Kalinga para po magtungo sa Casa Hexa. Just in case lang po, kung sino po yung para we can transport them towards Casa Hexa. Malapit lang naman po yun. So, tama ako, Nikki, no? Kung sino man ang mga... Kasi meron po tayong mga kasamahan mamaya na dadalhin doon kasi they're going to have their retreat. They're going to have their retreat. Salamat sa Casa Hexa. Laging open yung kanilang para sa ministry dito sa Caloocan Christian Church. Napakabuti ng puso ng mga Aquinos. Likewise, later on, we're going to have a very important seminar. Siguro tatanong natin kung tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Ang una mong tanong, and I do remember my first experience, how will I understand the Scripture? Paano ko maintindihan yung Bible, no? Bakit sila ang galing nila sa Biblia? Or kung matagal ka nang nag-aaral ng Biblia, kumisan, masyado ka nang komportable and you need to refresh yourself on the basic of the Scripture. Kasi kumisan yabang-yabangan ka na, no? Akala mo, alam mo na, pero hindi mo nakikita that there are so many aspects that you have to bring about, no? Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ibig sabihin, lahat po ng mananampalataya, kinakailangan marunong siyang mag-handle ng word of God. Kasi tinatawag po tayong Bible Christian if we don't open the Bible or we don't study the Bible, napakalaking kakulangan po niyan para sa atin. We are called to study the Scripture at kaya po two-part ito. Yung first part po ay yung theory, kung anong ibig sabihin ng Biblia, kung bakit may Biblia, saan galing lahat yan, bakit iba-ibang lingwahe, anong dapat kong gamitin na version, etc., etc. Paano ko malalaman na ang aking tinuturo ay tama, paano ko ito sisimulan, lahat po yan mamaya doon sa first part natin. In second part po natin, I'm going to handle it. We're going to do some workshop as far as hermeneutics is concerned. Ibig sabihin, how to interpret the Scripture. So you are invited in the first two parts of our study. Pagkatapos po nung babalikan natin yung seminar na ginawa natin last time due to insistent public demand. Pagkatapos po nun, magkakaroon po tayo ng homiletics, how to preach the gospel. Okay? So, hindi po ibig sabihin nun magiging pastor kayo, ibig sabihin lang nung pwede kayong magpahayag at paano kayo magpahayag. Magpaaral din po tayo ng public speaking. Paano ba ang isang tao may stay mo ang kanyang pakikinig habang ikaw ay nagsasalita ng pagkahaba-haba? How are you going to do that? No? How are you going to bring about yung tamang pangangaral o pagpapahayag ng salita ng Diyos?
And that is the challenge for everyone right now. Ibig sabihin, itong seminar na to, hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga matatagal na nag-aaral, kundi sa mga bagong Kristiyano, luma kang Kristiyano, o matagal ka na nananampalataya, pero wala, kinakailangan mo ng refresher to understand the Word of God and how to deliver it. Okay? So, yan po. Yan ay napakalinaw, napakaraming sinasabi sa Biblia ng isang mananampalataya ng Diyos, tunay na dapat na iahayag ang salita ng Diyos. Okay? So, yun po ang ating seminar later on. 1 o'clock po ang simula hanggang 5 o'clock. And then the workshop and so susunod pa po yung iba nating mga seminar. So, again, we'd like to welcome everyone sa ating pong panambahan, but this is not just where you belong. You have to study. You have to bring about changes sa buhay mo to know the Lord even more. Yan. Otherwise, kung pa YouTube ka lang, baka mamaya kung ano-ano yung napapanood mo. O kaya basa ka lang ng basa without guidance, baka kung ano-ano ang natututunan mo. So you have to be very careful. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand as we once more put ourselves in worshiping the Lord sa pamamagitan ng pastoral na pananalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na to. Salamat po, O Diyos. Binigyan mo ang aming mga labi ng musika upang sambahin ka. Binigyan mo po kami, Panginoon, ng mga bibig upang iusal ang aming pong witnessing sa pamamagitan po ng iyong mga salitang ikaw po ang nagbibigay. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu na siyang naggagabay sa amin upang manatili kami, Panginoon, tapat, manatili kami, Panginoon, ng umaawit, nananatili kami, Panginoon, na sumasamba sa iyo. Hindi lamang po sa loob ng simbahan, kundi sa amin pong pang-araw na buhay. Everything is about worshiping you, Lord, and everything is about bringing people to worship you, Lord. Lalo na yung mga hindi nakakakilala sa iyo. Lord, we thank you for the fellowship that you have brought us, Lord. Na patuloy na pinagsasama-sama mo kami sa mga small groups namin, sa amin pong mga gathering as a ministry group. Salamat po, Lord, ang sa lahat ng ito. But allow us, Lord, to continue, Panginoon, na nasa isipan namin na ang fellowship ay hindi lamang samahan. Ang fellowship po, Panginoon, ay parang huddle upang maintindihan kung saan kami dapat magtungo ayon po sa iyong kagustuhan. Bless each and every person that attended this worship today, O God. Nawa ang aming mga puso ay manatiling punong-puno ng pag-awit sa iyo. Open the eyes of our heart, Lord, so that we can continue to worship you, we can continue to see your glory, you can see, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang tunay na Diyos ng aming mga buhay. Samahan niyo po, Panginoon, yung mga nasa online, pagpalain niyo po sila, even those who are going to watch this on replay. Naalala po namin sila, Lord, na they will be blessed, Panginoon, sa pagkakataong ito na makasama namin sila sa pananambahan, hindi man po kami sabay ng oras. Dalayan ko po, O Diyos, lahat po ng aming pong mga members sa Caloocan Christian Church. Patuloy, Panginoon, na gamitin niyo po sila, O Diyos. Patuloy na maihayag ng aming mga labi ang iyong kabutihan. Maging sentro kami, Panginoon, ng patuloy na imbitasyon. Panginoon, mag-invite kami, Panginoon, as you are the center of our lives. Allow us, Lord, to be the main person, Lord, to invite our friends, our relatives. We're praying for them, Lord. We are sharing the gospel to them and we are inviting them, Lord, to go to church. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa aming pong mga ginagawa at gagawin pa. Dalayan ko rin, Lord, yung aming pong mga attendee, ang aming pong mga bisita. Meron po silang mga panalangin din sa kanilang mga puso, Lord. Dinadalayan ko, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang magkaloob ng lahat ng ito. Ikaw po ang tumugon sa kanilang mga panalangin. Dalayan ko rin po, O Diyos, lahat po, Panginoon, ng nasa banig ng karamdaman. We continue to ask for your mercy and your healing upon those who are sick, Lord. Patuloy po namin, Panginoon, dinadalangin, O Diyos, ang mga peregrino. Patuloy po namin dinadalangin sila, Panginoon, sa kanila pong struggles. We're praying, Lord, na ikaw po ang magpagaling, Panginoon, sa Mami Willie. We're praying also, Lord, for those who are sick. We're praying, Lord,
Lord, dun sa mga ngayon pa lamang, Lord, nangangailangan ng check-up, nangangailangan ng operasyon. We're praying, Lord, for Daddy Ed. We're praying, Lord, for those who are sick, who are under treatment, Panginoon. Dinadalayan ko, Lord, yung mga nagme-maintain ng kanilang mga gamot, Lord. Those things, Panginoon, ay ibinigay mo sa amin as a gift, Lord, para sa amin pong kagalingan. Pero higit sa lahat, we believe you are the healer. Ikaw po ang magpapagaling sa amin, O Diyos. Gagamitin niyo po ang mga gamot, ang mga doktor na patuloy na tumitingin sa amin. Dalayan din po namin, Panginoon, ay ikaw ang magbigay ng kagalakan to those who are celebrating their birthdays, celebrating their anniversaries, at anumang, Panginoon, mga highlight ng kanilang linggo. Dalayan ko nga po, Panginoon, that as they celebrate, they remember you, and this is your gift and your goodness to their lives, Panginoon. Dinadalayan ko po, Panginoon, yung aming pong seminar later on, a responsibility for every Christian, O God. Responsibilidad ng bawat mananampalataya, Panginoon, na tunay na mag-aral ng iyong salita. Kung meron pa po kami mga doubts sa aming mga puso, O Diyos, nais ko po, Panginoon, na magkaroon ito ng katugunan mamaya sa seminar na gaganapin. Dalayan ko, Lord, that we have the desire. Iyon po ang pinaka-importante, Lord. Hindi lamang po mag-aral, kundi the desire to know you more through your word. Dahil ito po, Panginoon, ang iyong iniwan sa amin upang labis ka naming maunawaan sa iyong layunin, sa iyong misyon, at layunin niyo po sa amin bilang gamitin bilang isang missionary. Bless niyo po lahat ng mga missionary, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kanila na iyong ginagamit. We're praying, Lord, that you're going to bless every missionary that you have been sending in this church, Lord, para ma-send off namin, Panginoon. We're praying for the Kapirmas, we're praying for Ronnie, we're praying for Faith na nasa Zamboanga. We continue to ask, Lord, na ikaw po ang magtatayo ng mga susunod na mga missionary sa loob ng iglesyang ito. We are so glad, Lord, we have so many music directors in this place. Alam po namin, ang dami rin po naming pastor. At naniniwala kami, Lord, those are signs that you want us to continue to grow, continue to move forward, continue to expand the kingdom for your glory and your glory alone. Salamat po, Panginoon, sa mga indikasyon na yan na ipinapakita niyo na kami ay iyong kalookang Christian Church, and you are not just blessing us with our smiles and our love for each other. You are also blessing us with the desire to help the poor, to those who are needy, to give justice to those who need justice. Salamat po, Panginoon, sa iyong binibigay na ito. We bless you, Lord, for those who are also planning a lot of things this week. Panalangin po namin, Panginoon, ang kaganapan doon sa mga nasa eskwelahan, yung mga nagtatrabaho, yung mga nasa negosyo, yung mga nasa tahanan. Lord, lahat kami, Panginoon, remembering our homes, fill it with love, O God. We're praying, Lord, for resolutions doon po sa mga kaguluhan, Panginoon, sa aming mga pamilya. Kami po, Panginoon, ang maging tagapanguna, tagagitna, Panginoon, sa anumang, Panginoon. Give us the blessing as peacemakers, Panginoon, sa aming pong mga tahanan. And we pray, Lord, sa kagipitan po ng kalagayan namin sa bansang ito. We're praying, Lord, na ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpro-provide sa aming mga pangangailangan. We ask, Lord, for your financial provision, our mental state, Lord, nadalangin namin, ang aming physical state. Lahat po, Panginoon, na ito, alam po namin nasa iyo ang katugunan. Help us, Lord, to also, Panginoon, continue to look at the people that needs you. Dinadalain po namin, Lord, gamitin niyo po kami upang matulungan namin, mabigyan namin, Panginoon, ng tunay na hope, lahat po, Panginoon, ng mga hopeless, lalo po sa bansang ito. We thank you, Lord, for this moment. We thank you for the preaching. Keep us, Lord, in your heart. Keep us singing for you, O Lord. Give us, Lord, the joy of your salvation. And now, unto him who is able to do more abundantly than all we ask and think, according to the power that works within us, to him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen and amen.
Sige po, minsan pa, awitan natin ng ating Panginoon. Bigay po natin ang pagpuri at pagdakila sa ating Panginoon. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. Train of his throne fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Sing holy. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Come on, church, and let us worship. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your head. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Panginoon, ang mga palakpak na ito ay para sa inyo lamang. Tinataas po namin ang inyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah! Come on, church, and let us worship. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. To the Son, glorious Son. To the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your head. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our For the last time, church, you lift up your head. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God.
pinakamalakas na palakpak po para sa ating Diyos. Hallelujah. Gandang tanghali po sa ating lahat.